reklamo ng mga residente. Sa halip daw kasi na makatulong ang ilog na pagkukunan ng tubig, posible pa raw mamatay. Kung bakit, narito ang report. Enero 2014 nang simula ng kumpanyang PTK2H2O ang konstruksyon ng maladam na water project dito sa Indang, Cavite. Base sa kontratang nakuha ng News 5, Abril pa noong 2012 nang kontratahin ang nasabing kumpanya ng Tagaytay Water District para sa pagpapatayo ng dambuhalang tubo at filtration system. Sa nasabing proyekto, simula Mayo ngayong taon, sa ilog ng Ikloy, Indang, Lambak at Saluisoy na matatagpuan sa Indang, Cavite, kukunin ng kumpanya ang supply ng tubig ng Tagaytay City na nasa 50,000 cubic meter kada araw. Ang kontrata tatagal ng 20 taon. Pero ayon sa grupong Save the Water in Indang Movement o SWIM, gayon din ng ilang eksperto, hindi ito kakayanin ng mga nasabing ilog. Kung ang taga-Indang ay papayag na makuha ang tubig sa 4 na rivers na yan, ang Indang ay mawawalan ng tubig. Dahil ang kanilang kukuhanin tubig ay higit pa sa tubig na potential ng Indang. That would severely limit na yung supply ng water. Ngayon, ilog yan so kailangan may dumaloy na tubig for the flora and fauna sa area or yung aquatic organisms. Pagharangan mo siya, downstream, maraming apektado na organisms, bukod sa tao, primarily. Duda tuloy ng SWIM, nadaan sa politika ang pag-aproba sa proyekto, bagay na mariing itinanggi ng lokal na pamahalaan. Secretly talagang totoo na bulaga kami kahit municipal mayor at dapat daw alam ko. So sabi ko, alam ko yung nakikipag-usap sa akin talaga yung negosyante, pero yung pag-install nag-start sila from Tagaytay. Kaya naman ang petisyon ng grupong SWIM sa proyektong ito, mabilis nilang iniakyat sa korte. Nitong Hunyo, naglabas ang Court of Appeals ng Temporary Environmental Protection Order laban sa proyekto. Ibig sabihin, pansamantalang ipinatitigil sa kumpanya ang anumang konstruksyon sa proyekto. Umaasa naman ang mga residente na tuluyan ng ipahihinto ng korte ang proyekto.